Sa isang baryo sa paanan ng bundok, nakilala si Tyronia bilang isang dalagang mabait at masayahin. Siya ang tipo ng tao na laging handang tumulong, kahit sa maliliit na bagay. Madalas siyang makita sa tabing ilog, tumutulong sa mga kabataang maligo, o kaya'y tumatawa habang nakikipagkwentuhan sa mga kaibigan. Ang kanyang mga mata ay laging nagniningning, at kahit simpleng dalaga lamang siya, marami ang humahanga sa kanyang kabutihang loob. Ngunit higit sa lahat, mahal siya ng mga tao sa baryo dahil sa kanyang tapang at malasakit. Hindi siya nagdadalawang isip na ilagay ang sarili sa panganib kung makatutulong ito sa kapwa. Isang hapon, habang papalubog ang araw at unti-unting namumula ang kalangitan, naglakad si Tyronia sa tabi ng ilog upang makapagsalok ng tubig. May narinig siyang iyak ng isang bata mula sa kabilang pampang. Agad siyang lumapit at nakita ang isang batang lalaki na nadulas at napadpad sa malalim na bahagi ng tubig. Halos nalunod na ito at kumakampay ang mga kamay sa takot. Hindi nagdalawang isip si Tyronia. Tinanggal niya ang kanyang tsinelas, ibinaba ang dalang timba at agad na lumusong sa malamig na ilog upang abutin ang bata. Malakas ang agos ng tubig sa bahaging iyon at kahit marunong lumangoy si Tyronia, nahirapan siya dahil sa bigat ng kanyang damit. Ngunit pinilit niyang lumapit at hinila ang bata paitaas. Sa kanyang buong lakas, itinulak niya ito patungo sa mababaw na bahagi ng ilog, kung saan mabilis na kinuha ng ilang nakarinig na tao ang bata at iniligtas. Sa pag-aalala at pagmamadali, walang nakapansin na naiwan si Tyronia sa gitna ng ilog. Napagod siya sa lakas ng agos at bago pa man siya makalangoy pabalik, bigla siyang nalunod at nawala sa ilalim ng tubig. Nang makita ng mga tao na wala na siya, mabilis silang sumugod at sinubukang hanapin ang kanyang katawan. Matagal ang kanilang paghahanap at nang sa wakas ay makita nila siya, wala na siyang buhay. Ang buong baryo ay nagluksa sa kanyang pagkawala. Ang mga matatanda ay nagsabing isang dakilang sakripisyo ang ginawa niya dahil nailigtas niya ang buhay ng bata kapalit ng kanya. Ang mga tao'y nagsindi ng mga kandila at nagdasal sa tabi ng ilog, nagdadalamhati para sa isang dalagang minahal ng lahat. Habang abala ang lahat sa pagluluksa, may isang nilalang na tahimik na nagmamasid mula sa lilim ng mga puno. Si Vicente Buencamino, isang engkanto ng kagubatan at tagapangalaga ng ilog, ay naroon. Mula pa lamang nang makita niya si Tyronia, ilang linggo bago ang trahedya, humanga na siya sa dalaga. Hindi tulad ng ibang tao, may kakaibang liwanag si Tyronia na tila nakahihigit sa karaniwang mortal. At nang makita niya ang sakripisyo nito para sa bata, lalong tumibay ang kanyang paghanga at paghangay na uwi sa malalim na damdamin. Subalit ngayon, ang dalagang kanyang hinangaan ay nakahandusay, malamig at wala ng buhay. Ramdam ni Vicente ang bigat ng kalungkutan. Sa kanyang mundo, malinaw ang batas. Ang buhay ng tao ay hindi maaaring ibalik kapag kinuha na ng kapalaran. Ngunit sa kanyang puso, may tinig na paulit-ulit na nagsasabi na hindi pa dapat matapos ang lahat para kay Tyronia. Lumapit siya sa kanyang katawan sa dilim ng gabi at habang nakatanaw ang buwan sa ibabaw ng ilog, inusal niya ang mga sinaunang salitang matagal nang ipinagbabawal. Alam niyang delikado at mahigpit ang pagbabawal sa ganoong ritual, ngunit pinili niyang suwayin ito. Bawat salita ay tila umaalingangaw sa paligid at ang tubig ng ilog ay kumislap na para bang may sariling buhay. Ang malamig na hangin ay naging mabigat at ang mga dahon ng mga puno ay kumaluskos na tila tumututol. Ngunit hindi tumigil si Vicente. Ipinikit niya ang mga mata at inalay ang bahagi ng kanyang lakas upang muling bumalik ang hininga ni Tyronia. Sa una walang nangyari. Nanatiling tahimik at walang galaw ang katawan ng dalaga. Ngunit maya-maya may bahagyang kumislap sa kanyang labi at isang mahinang paghinga ang bumalik. Dumilat ang mga mata ni Tyronia
malabo at puno ng pagtataka. At ang kanyang dibdib ay muling gumalaw. Dahan-dahan siyang napasandal, kumihinga ng malalim, tila isang bagong panganak na nilalang. Sa unang sandali ng kanyang muling pagmulat, naguluhan si Tyronia. Ang huli niyang natatandaan ay ang malamig na tubig at ang mukha ng batang iniligtas niya. Ngayon, nasa isang kakaibang kubo siya na hindi niya kilala. May amoy ng halamang damot sa paligid at liwanag ng buwan na pumapasok sa mga bintana. Wala siyang ideya kung paano siya naroroon at kung bakit buhay pa siya. Sa labas ng kubo, nakatanaw si Vicente. Pinagmamasdan niya ang dalagang muling humihinga. Sa kanyang mga mata, may halong ginhawa at takot. Ginhawa dahil nailigtas niya ang mahal niyang mortal. At takot dahil alam niyang may mabigat na kapalit ang kanyang ginawa. Sa gabing iyon, nagsimula ang kwento ng isang buhay na hindi dapat bumalik at isang engkantong handang isakripisyo ang lahat para sa pag-ibig. Sa paggising ni Tyronia sa loob ng lumang kubo, hindi niya agad matukoy kung saan siya naroroon. Ang mga pader ay yari sa kawayan at pawid at may mga palamuting nakasabit na gawa sa pinatuyong dahon at mga bato na tila may kafaibang anyo. Ang amoy ng usok mula sa insenso at halamang gamot ay naningibabaw, nagbibigay ng pakiramdam na hindi ito basta-bastang tahanan. Pilit niyang inalala ang huling nangyari. At unti-unti ay bumalik sa kanyang alaala ang malamig na tubig ng ilog, ang bata na kanyang iniligtas at ang bigat sa kanyang dibdib bago siya tuluyang nagdilim ng paningin. Napakapit siya sa dibdib niya at napagtanto niyang humihinga na siyang muli. Nalilito, napaiyak siya ng maalala na dapat ay patay na siya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahaplos ang sarili. Halos hindi makapaniwala na muli siyang may buhay. Sa kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na umuukilkil. Paano ito nangyari? Sa labas, si Vicente ay nakatanaw mula sa anino ng mga puno. Hindi niya kaagad pinakita ang sarili dahil alam niyang mabibigla ang dalaga. Ngunit ramdam niya ang kaba sapagkat ito ang unang pagkakataon na humarap siya sa isang mortal na kanyang iniligtas sa ganitong paraan. Pinafiramdaman niya ang lakas ni Tyronia at nakita niyang dahan-dahan itong bumabalik. Nang sa wakas ay naglakas loob si Vicente, dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang anyo ay hindi katulad ng ordinaryong tao. Matangkad siya, maputla ngunit may kakaibang liwanag sa balat at ang mga matay kumikislap na parang may alon ng ilaw sa loob. Ang kanyang buhok ay itim na mahaba, kumikislap sa ilalim ng buwan. Nang makita siya ni Tyronia, agad siyang napaigtad parang isang pusa na natakot. "Sino ka? Bakit ako nandito? Ano ang nangyari sa akin?" Sunod-sunod ang tanong ng dalaga, puno ng takot at pagtataka. Tahimik muna si Vicente bago marahang nagsalita. "Ako si Vicente Buencamino. Isa akong tagapangalaga ng ilog na iyong sinakripisyuhan ng iyong buhay. Nasaksihan ko ang iyong katapangan at hindi ko hinayaang tuluyan kang mawala." Hindi makapaniwala si Tyronia sa narinig. "Ano ang ibig mong sabihin? Paano ako nabuhay muli?" Ang lahat sa baryo, iniiyakan na ako. Tumango si Vicente, halatang may bigat sa kanyang mga mata. "Totoo, ang iyong katawan ay wala ng hininga. Ngunit ginamit ko ang isang ritual na bawal sa aming lahi. Ibinigay ko ang bahagi ng aking lakas upang maibalik ka. Ngunit dapat mong malaman, may kapalit ang lahat." Napatingin si Tyronia sa kanya, lalo pang kinabahan. "Kapalit? Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang mangyayari sa akin?" Hindi agad sumagot si Vicente. Tila nag-aalangan siyang ibunyag ang buong katotohanan. Ngunit alam niyang hindi siya maaaring magsinungaling. Sa pagbabalik mo sa buhay, ikaw ay itinali na sa aming mundo. Hindi ka naganap na tao tulad ng dati. Ang iyong kaluluwa ay may bahaging nakaugnay sa akin. Ibig sabihin,
Ikaw na maaaring bumalik sa dating tahimik mong buhay ng walang bahid ng hiwaga. Nanlumo si Tyronia. Ang kanyang mga kamay ay muling naninig. Ibig sabihin, wala na akong kalayaan? Hindi, agad na sagot ni Vicente at muling lumapit ng isang hakbang. Hindi ko hihilahin ang iyong kalayaan. Binuhay kita hindi upang ikulong ka, kundi upang bigyan ka ng pagkakataon. Pero kailangan mong malaman na ang lahat ng ito ay may hangganan. Darating ang oras na hihingin ng aking mundo ang iyong presensya. Ngunit hanggang dumating iyon, ikaw ang pipili kung paano mo haharapin ang iyong bagong pagkakataon. Tahimik si Tyronia. Pinuseso ang lahat ng kanyang narinig. Ang kanyang puso ay halo-halong emosyon. Takot, galit, pasasalamat, at pagtataka. Hindi niya lubos maisip kung bakit siya pinili ng nilalang na ito. Ngunit naaalala rin niya ang kanyang huling sandali, kung paano niya pinili ang buhay ng bata kaysa sa kanya. Sa kabila ng lahat, may bahaging nagpapasalamat siya na nabuhay muli. Bakit mo ginawa ito? Tanong niya sa huli, halos pabulong. Napatingin si Vicente sa kanya. At sa unang pagkakataon, ipinakita ang bigat ng kanyang damdamin. Dahil hindi ko matiis na mawala ka. Mula pa lamang ng una kitang makita, ramdam kong may liwanag kang dala. Ang iyong kabutihan ay higit pa sa mga nakilala kong tao. At nang makita kong isinakripisyo mo ang sarili para sa bata, alam kong hindi ako maaaring tumalikod. Pinili kong labagin ang aming batas, alang-alang sa iyo. Napanganga si Tyronia sa kanyang narinig. Hindi niya inakalang ang isang engkanto ay makakaramdam ng ganoong kalalim na emosyon. Sa halip na magalit, isang kakaibang damdamin ang umusbong sa kanyang puso. Isang uri ng pasasalamat na may kasamang pagkalito. Ngunit bago pa siya muling nakapagtanong, may naramdaman siyang kakaiba. Sa kanyang katawan, dumaloy ang malamig na hangin na para bang galing sa ilalim ng lupa. Pinikit niya ang mga mata at nakaramdam ng kakaibang koneksyon sa paligid. Parang naririnig niya ang lagaslas ng tubig at bulong ng mga puno. Napatingin siya kay Vicente na seryosong nakamasid sa kanya. Unti-unti mo mararamdaman ang pagbabago, wika ng engkanto. Hindi ka na katulad ng dati, pero huwag kang matakot. Hindi ito sumpa, kundi isang pagkakataon. Huminga ng malalim si Tyronia at tumingin sa mga mata ni Vicente. Kung totoo ang lahat ng ito, ano ang mangyayari sa akin kapag nalaman ng iba? Saglit na natahimik si Vicente bago sumagot. Doon magsisimula ang pagsubok. Hindi lahat ay tatanggapin ang katotohanan ng iyong pagbabalik. May ilan na matakakot, may ilan na huhusgahan ka. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, ako ang magiging kasama mo. Sa mga salitang iyon, unti-unting bumuo ng larawan sa isip ni Tyronia ang hinaharap na hindi niya inasahan. Buhay siya, oo, ngunit hindi na siya basta-bastang mortal. At sa harap ng kanyang mga mata, naroon ang engkantong si Vicente Buencamino, ang nilalang na nagbigay muli ng hininga sa kanya, at ang nilalang na magbabago sa kanyang kapalaran magpakailanman. Habang magdamag na nakaupo sa tabi ng apoy sa loob ng kubo, hindi mapakali si Tyronia sa lahat ng kanyang narinig mula kay Vicente. Ang ideya na siya'y muling nabuhay ay tila isang panaginip, ngunit ang malamig na hangin na dumadaloy sa kanyang balat at ang tibok ng kanyang puso ay nagpapaalala na totoo ang lahat. Kasabay ng takot ay unti-unting dumadapo ang mga katanungang hindi niya agad masagot. Ano ang magiging buhay niya mula ngayon? Ano ang mangyayari kapag nalaman ng iba na siya'y nabuhay? At higit sa lahat, ano ang ibig sabihin ng mga salitang binitiwan ni Vicente na may kapalit ang lahat? Sa mga susunod na araw, sinubukan ni Tyronia na magpahinga at unawain ang kanyang sitwasyon. Madalas ay tahimik lamang siyang nakatanaw sa labas ng kubo. Pinagmamasdan ang mga ibon at ang ilog na minsan ay naging dahilan ng kanyang kamatayan. Ngunit tuwing gabi, bumabalik ang mga alaala ng kanyang huling sandali. Ang batang iniligtas niya
at ang pakiramdam ng paglubog sa malamig na tubig. Hindi niya maiwasang manginig at mapaluha tuwing naaalala ito. Samantala, si Vicente ay patuloy na nagbabantay. Halos hindi siya lumalayo kay Tyronia at kung lumalayo man ay upang kumuha ng halamang gamot o pagkain para sa dalaga. Alam niyang nasa alanganing sitwasyon siya dahil sa paglabag sa batas ng kanyang mundo. Ngunit sa kabila ng panganib, wala siyang pagsisisi. Para sa kanya, tama lamang na ibalik ang buhay ng isang nilalang na karapat-dapat. Isang gabi, nang muling bumalik si Vicente mula sa gubat, dala ang ilang prutas, naabutan niyang gising si Tyronia. Nakaupo ito malapit sa apoy, tila may iniisip na malalim. Lumapit siya at inilapag ang dala niyang basket. Hindi ka pa rin mapakali, mahinang wika niya. Tumingin si Tyronia sa kanya, may bakas ng lungkot sa mga mata. Hindi ko maintindihan. Bakit mo ako pinili? Bakit ako pa? Ang sabi mo, bawal ang ginawa mo. Ibig sabihin, nagkasala ka dahil lamang sa akin. Umupo si Vicente sa tapat niya at marahang sumagot. Totoo, nilabag ko ang aming kautusan. Ngunit may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa mga batas. Nang makita kita, nakita ko ang isang kaluluwang busilak at handang magsakripisyo para sa iba. Hindi ko kayang hayaang maglaho iyon. Nanatiling tahimik si Tyronia. Pinoproseso ang kanyang mga salita. Ngunit isang bagay ang hindi niya maikaila. Sa tuwing tinitingnan niya si Vicente, may kakaibang kapanatagan na dumadaloy sa kanyang dibdib. Ang dating takot na naramdaman niya ay unti-unti nang napapalitan ng kuryosidad at pagtitiwala. Ngunit kasabay ng unti-unting paglapit nila sa isa't isa ay ang pagbabantang dumarating mula sa mundo ng mga engkanto. Isang gabing tahimik, habang nakahiga si Tyronia, bigla niyang narinig ang mga bulong mula sa labas ng kubo. Hindi tutunog ng tao, kundi tila mga aninong nag-uusap sa hangin. Agad siyang napabangon at lumapit sa pinto. Ngunit bago pa siya makalapit, naroon na si Vicente, nakaharang, nakatitig sa dilim. Mga bantay, mahina niyang bulong. Nagtaka si Tyronia. Anong ibig mong sabihin? Humigpit ang pagkakatitig ni Vicente sa paligid. Ang mga bantay ng aming kaharian. Nararamdaman nila ang ginawa kong ritual. Alam nila na may nilalang na muling nabuhay gamit ang ipinagbabawal na kapangyarihan. Hindi sila magtatagal at hahanapin nila tayo. Lalong bumigat ang pakiramdam ni Tyronia. Ang katahimikan ng gabi ay napalitan ng tensyon. Narinig niyang muli ang mga bulong at kahit hindi niya maintindihan, alam niyang siya ang tinutukoy. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Nararamdaman ang kakaibang lamig na dumadaloy mula sa kanyang pagkatao. Lumapit si Vicente at marahang hinawakan ang kanyang balikat. Huwag kang matakot. Hanggat naririto ako, hindi ka nila madadala. Ngunit kailangan mong malaman ang katotohanan. Hindi ka na basta-basta mortal. At dahil pinili kong ibalik ka, ikaw ngayon ay bahagi ng dalawang mundo, ng tao at ng mga engkanto. Napasinghap si Tyronia. Ibig sabihin, hindi na ako tunay na tao? Umiling si Vicente. Ikaw pa rin si Tyronia, ngunit may marka na sa iyong kaluluwa. At iyon ang hinanap nila. Kung madadala ka nila, hindi ka na makakabalik. Sa puntong iyon, hindi napigilan ni Tyronia ang pagpatak ng kanyang mga luha. Hindi niya pinangarap na mapasama sa mundo ng hiwaga. Ang tanging hangad niya noon ay ang simpleng buhay kasama ang kanyang pamilya at mga kabaryo. Ngunit ngayon, ang lahat ay nagbago. Hinila siya ni Vicente palapit sa apoy at pinaupo. Makinig ka, hindi ko hiniling na pasanin mo ang lahat ng ito. Ngunit andito na tayo. May pagpipilian ka, Tyronia. Maaari kitang dalhin pabalik sa baryo, ngunit darating ang panahon na hahanapin ka ng mga bantay. O maaari mong piliing manatili sa piling ko at haharapin natin ang lahat ng pagsubok na iyon. Matagal na nakatitig si Tyronia sa apoy. Ang mga liwanag ng apoy ay kumikislap sa kanyang mga mata.
At doon niyang nakita ang refleksyon ng sarili. Isang dalagang buhay pa, ngunit hindi naganap na mortal. Unti-unti niyang naramdaman ang bigat ng kanyang kapalaran. Sa kanyang puso, may takot, ngunit may kakaibang pagtanggap na rin. Hindi man niya alam ang darating, alam niyang nagsisimula na ang isang kwentong hindi niya kailanman inakala. At sa tabi niya, si Vicente, ang engkantong nagbalik ng kanyang buhay, ay naroroon upang samahan siya. Sa gabing iyon, tahimik silang nanatili sa tabi ng apoy, ngunit parehong alam na hindi na nila matatakasan ang katotohanang nagsisimula ng gumalaw ang kapalaran sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo. Pagmulat ni Tyronia, kinabukasan, tila isang kakaibang panaginip ang lahat ng nangyari. Ngunit nang makita niyang napaupo si Vicente sa labas ng kubo, nakatanaw sa ilog na dati naging hantungan ng kanyang hininga, muling bumalik sa kanya ang katotohanang hindi na siya katulad ng ibang tao. Muling bumigat ang kanyang dibdib, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa hindi maipaliwanag na katanungan kung saan patutungo ang kanyang buhay. Nagpasya siyang magtungo sa baryo upang makita ang kanyang pamilya. Bagamat may kaba sa kanyang puso, ramdam niya ang pananabik na muli silang makapiling. Hinayaan ni Vicente, ngunit pinaalalahanan siya nito. Tandaan mo, hindi lahat ng mata ay tatanggapin ang muling pagbabalik. Ang ilan ay matutuwa, ngunit may mga magdududa. At darating ang panahong kakailanganin mong pumili kung saan ka tunay na nabibilang. Tumango si Tyronia, dala ang takot at pag-asa habang binabagtas ang daan pauwi. Pagdating niya sa baryo, gulat ang bumungan sa kanya. Ang mga taong naglulut sa kahapon ay tila nakakita ng isang himala. Ang kanyang ina ay napaluha. Niyakap siya ng mahigpit at paulit-ulit na tinatanong kung paano ito nangyari. Ang kanyang ama naman ay hindi makapagsalita. Nakatitig lamang sa kanya na para bang natatakot na siya ay isang multo lamang. Ang mga kapitbahay ay nagtipon. Ang ilan ay nagdasal ng pasasalamat. Ngunit may ilan na nagbulungan at nagtatanong kung bakit at paano siya nabuhay. Sa kabila ng saya ng kanyang pamilya, may halong pangamba sa mga mata ng iba. May isang matandang babae ang bumulong. Baka hindi na siya ganap na tao. Baka dinala na siya ng mga espiritu at ibinalik bilang iba. Ang mga salitang hiyon ay umalingaw-ngaw sa tenga ni Tyronia. Bagamat pinilit niyang ngumiti, naramdaman niyang hindi na magiging kasing simple ang lahat. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Tyronia na muling mamuhay na parang dati. Tumulong siya sa mga gawaing bahay, nakipag-usap sa mga kaibigan at bumalik sa tabing ilog. Ngunit napapansin niyang may kakaibang lamig ang paligid tuwing siya'y dadaan. May mga bata ang nagtatago sa likod ng kanilang ina at may ilan na hindi na lumalapit tulad ng dati. Sa kanilang mga mata, siya ay hindi na ang Tyronia na kanilang nakilala, kundi isang nilalang na bumalik mula sa kamatayan. Sa gabi, laging sumisilip si Vicente mula sa dilim, pinagmamasdan siya ng palihim. Hindi niya nais na takutin ang dalaga, ngunit alam niyang kailangan niyang magbantay. Dahil sa kanyang ginawa, nakatali na si Tyronia sa pagitan ng dalawang mundo. At hindi lamang mga tao ang nakakapansin, pati mga nilalang na lihim na nagbabantay mula sa gubat ay nakatunton na rin. Isang gabi, habang tahimik na naglalakad si Tyronia pauwi mula sa ilog, naramdaman niya ang malamig na hangin na tila kumikirot sa kanyang balat. Biglang may dumaan na anino sa anyang gilid, mabilis at halos hindi makita. Napahinto siya, kinabahan. Nang linguning niya, wala namang tao. Ngunit naroon si Vicente, biglang lumitaw mula sa dilim. Sinabi ko na sa'yo, hindi ka naligtas kahit dito sa baryo. Ang mga bantay ng aming mundo ay nagsisimula ng maghanap. At kapag nalaman nila kung sino ka, dadalhin ka nila, ayaw mo man o hindi. Napayakap si Tyronia sa sarili. Ramdam ang kilabot. Hindi ko alam kung kaya ko pa. Gusto ko lamang ng normal na buhay. Pero kahit anong gawin ko, may mga matang nagdududa at may mga aninong sumusunod. Hinawakan ni Vicente ang kanyang kamay. Malamig, ngunit matatag. Hindi ka nag-iisa.
Hanggat ako ang iyong kasama, hindi ka nila maaangkin. Ngunit kailangan mong tanggapin na hindi ka na simpleng mortal. May bago ka ng lakas at iyon ang dahilan kung bakit natatakot ang iba. Ngunit iyon din ang dahilan kung bakit ka dapat tumayo. Doon napagtanto ni Tyronia na ang kanyang pagbabalik ay hindi lamang isang milagro, kundi isang pasanin na kailangan niyang harapin. Hindi na siya maaaring magtago sa likod ng normal na buhay. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman niya ang pagbabago. Ang kakayahang marinig ang bulong ng hangin, ang pagtibok ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, at ang pakiramdam na siya ay konektado sa mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Ngunit sa kabila ng lahat, isang bagay ang hindi niya maitatanggi. Sa bawat sandaling kasama niya si Vicente, nararamdaman niyang hindi siya nagkamali na mabuhay muli, kahit pa ang daan sa hinaharap ay puno ng panganib at misteryo. May isang bahagi ng kanyang puso na nagsisimulang tumibok para sa engkantong nagbigay sa kanya ng panibagong pagkakataon. Sa gitna ng kanyang pagdalito, ang baryo ay patuloy na nagbubulong-bulungan. May ilan na naniniwala na siya ay isang biyaya, ngunit may ilan ding nag-iisip na siya ay isang banta. At habang papalapit ang mga gabi na mas lumalakas ang bulong ng mga bantay mula sa mundo ng mga engkanto, unti-unti nang nabubuo ang hinaharap na kailangang harapin ni Tyronia. Isang hinaharap na hindi na siya kailanman makakatakas. Sa kanyang mga mata, makikita ang takot, ngunit naroon na rin ang liwanag ng tapang. At sa tabi niya, si Vicente na tahimik na nagmamasid, ngunit handang ipaglaban siya laban sa sinumang susubok na agawin ang kanyang panibagong buhay. Isang gabi, habang ang buong baryo ay tahimik na natutulog, si Tyronia ay nakaupo sa may bintana ng kanilang bahay, nakatanaw sa kalsadang binabalot ng liwanag ng buwan. Ang kanyang isipan ay hindi matahimik. Sa bawat araw na lumilipas, mas ramdam niya ang pagkakaiba ng kanyang pagkatao. May mga sandaling bigla niyang naririnig ang mga bulong ng hangin na tila nagsasalita sa kanya. At may mga oras na nakikita niya ang mga anino ng nilalang na hindi nakikita ng iba. Kahit paano'y natuto siyang itago ito, ngunit alam niyang hindi na magtatagal at malalaman din ng mga tao ang katotohanan. Nang gabing iyon, muling nagpakita si Vicente. Lumabas siya mula sa bilim ng kagubatan. Ang kanyang anyo ay nagliliwanag sa ilalim ng buwan. Tahimik siyang lumapit kay Tyronia at huminto sa tapat ng bintana. Alam kong hindi ka mapakali, wika niya. Malamig ngunit puno ng malasakit. Tumingin si Tyronia sa kanya. May bakas ng pangamba sa kanyang mga mata. Sabi mo may kapalit ang buhay na ibinigay mo sa akin. Ngayon ko na unti-unting nararamdaman kung ano iyon. Hindi ako makatulog. May mga bagay akong nakikita na hindi nakikita ng iba. Pakiramdam ko, hindi na ako kabilang dito. Tumango si Vicente. Halatang inaasahan na niya ang mga salitang iyon. Kaya ko nga sinabi sa iyo mula pa lang, hindi kita niloko. Ang pagbabalik ng iyong hininga ay nangangahulugan ng pagkakatali ng iyong kaluluwa sa aming mundo. Darating ang panahon na kakailanganin mong pumili kung saan ka mananatili. Ngunit hindi ko nais na ipilit ito sa iyo. Gusto kong ikaw mismo ang magpasya. Bakit ako? Bakit ako ang pinili mo? Halos nagmamakaawa ang tono ni Tyronia. Hinahanap ang kasagutan sa lahat ng kanyang kapanuan. Lumapit si Vicente at marahang hinawakan ang kamay ng dalaga. Dahil ikaw ay higit sa isang mortal. May kabutihan sa iyong puso na hindi ko nakita sa iba. Nanisinakripisyo mo ang sarili mo para sa bata, nakita ko ang isang kaluluwa na kayang magbigay ng lahat ng walang hinihinging kapalit. At sa isang iglap, alam kong hindi ako maaaring tumalikod. Alam kong kailangan kitang iligtas, kahit pa kapalit noon ay ang aking kapayapaan at ang aking tungkulin. Hindi agad nakasagot si Tyronia. Ramdam niya ang bigat ng bawat salita ni Vicente.
sa isang bahagi ng kanyang puso, may sumisibol na damdamin na hindi niya maipaliwanag. Hindi lamang pasasalamat ang nararamdaman niya, kundi isang uri ng pagkakahulog na hindi niya inaasahan. Ngunit kasabay nito ay ang takot na baka ang lahat ng ito ay hindi matatanggap ng mundo ng mga tao. Lumipas ang mga araw at mas lalo pang napalapit si Tyronia kay Vicente. Madalas silang magtagpo sa ilog o sa gilid ng gubat. Doon niya natutunan ang mga lihim ng kalikasan, ang paraan ng pakikinig sa bulong ng mga puno, ang pag-unawa sa agos ng tubig, at ang damdamin ng mga hayop. Sa piling ni Vicente, unti-unti niyang natutuklasan ang bagong bahagi ng kanyang pagkatao. Ngunit habang siya'y natututo, mas nararamdaman niya ang panganib. Isang hapon, habang naglalakad sila sa gilid ng kagubatan, biglang lumitaw ang tatlong nilalang na hindi pangkaraniwan. Mas matangkad sila kaysa sa karaniwang tao. May mga mata na kumikislap ng bughaw na liwanag at ang kanilang mga anyo ay tila nababalot ng usok. Agad na itinulak ni Vicente si Tyronia sa kanyang likuran. Mga bantay ng kaharian, bulong niya, mahigpit ang tono. Vicente Buencamino, wika ng isa sa mga nilalang, malamig ang boses na parang nagmumula sa hangin. Alam mo ang iyong kasalanan. Ibinuhay mo ang isang mortal gamit ang ipinagbabawal na ritual. Nayon ay narito kami upang kunin ang kapalit. Napakapit si Tyronia sa braso ni Vicente, nanginginig sa takot. Ano ang ibig nilang sabihin? Tanong niya. Halos hindi makalabas ang boses. Tumitig si Vicente sa mga bantay, hindi nagpatinag. Kung nais ninyo ng kapalit, ako ang harapin ninyo. Ako ang lumabag. Huwag ninyong idamay ang dalaga. Ngunit tumawa ang isa sa mga bantay, malamig at nakakakindig balahibo. Hindi ka nakakaunawa, Vicente. Ang kapalit ay siya, dahil ang kanyang kaluluwa ang binago mo. Siya ngayon ay kabilang sa atin. Wala kang karapatang ipaglaban ang bagay na nakatali na. Nang marinig iyon, tila bumulusok ang puso ni Tyronia sa kaba. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang ideya na siya mismo ang nais kunin ng mga bantay. Sa isip niya, bumalik ang lahat ng alaala ng kanyang pamilya, ng baryo at ng simpleng buhay na kanyang kinasanayan. Hindi pa siya handang iwan ang lahat ng iyon. Ngunit kasabay nito ay ang damdaming ayaw niyang mahiwalay kay Vicente, na ngayon ay buong tapang na nakatayo sa kanyang harapan. Hindi ko sila ibibigay, mariing sambit ni Vicente. Kung nais ninyo siyang kunin, kailangan ninyong dumaan muna sa akin. Nagningning ang mga mata ng mga bantay at tila baga ang hangin sa paligid ay biglang bumigat. Ramdam ni Tyronia ang tensyon at alam niyang simula pa lamang ito ng laban para sa kanyang kalayaan. Sa sandaling iyon, napagtanto niya ang bigat ng kanyang kapalaran. Ang kanyang buhay ay hindi lamang basta ibinalik. Ito ay naging bahagi ng isang mas malaking laban sa pagitan ng dalawang mundo. At sa gitna ng kagubatan, habang magkatabi silang nakatayo ni Vicente laban sa mga bantay ng kaharian, naramdaman ni Tyronia ang unang hakbang ng kanyang tunay na pakikibaka. Isang pakikibaka na hindi lamang tungkol sa kanyang buhay, kundi tungkol sa kanyang kaluluwa at sa pag-ibig na unti-unting nabubuo sa pagitan nila. Tumitig si Vicente sa tatlong bantay ng kaharian. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang katahimikan ng gabi ay napalitan ng bigat ng kanilang presensya, at kahit ang hangin ay tila natigil sa paggalaw. Nasa likod niya si Tyronia. Mahigpit ang pagkakahawak sa kanyang braso. Ramdam ang kaba at takot. Ang kanyang dibdib ay mabilis ang tibok at ang mga salitang narinig niya mula sa mga bantay ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, na siya mismo ang kapalit ng ritual na nagbalik ng kanyang buhay. Naglakad ng isang hakbang ang isa sa mga bantay, ang aninong bumabalot sa katawan nito
ay tila umaalulong sa bawat galaw. Huwag mong gawing mas mahirap pa ito. Vicente, alam mong hindi mo kayang lumaban sa batas ng ating mundo. Ang dalagang iyan ay hindi naganap na tao. Siya'y kabilang na sa amin. Mariin ang tinig ni Vicente nang sumagot. Hindi ninyo siya madadala. Siya ay may karapatan na pumili ng kanyang kapalaran. Hindi ninyo siya basta pwedeng agawin. Naramdaman ni Tyronia ang bigat ng kanyang sinabi. Para bang ang bawat salitang lumalabas kay Vicente ay hindi lamang isang pangako kundi isang panata. Ngunit sa kaloob-looban niya, may bahagi ring naguguluhan. Kung totoo ngang siya ay hindi naganap na mortal, may karapatan pa ba siyang manatili sa kanyang mundo? O baka tama ang mga bantay na ang kanyang buhay ay talagang may kapalit? Biglang kumilos ang mga bantay. Ang isa ay itinaas ang kanyang kamay at mula roon ay lumabas ang bughaw na liwanag na tila isang lambat ng enerhiya. Mabilis itong sumugod kay Tyronia, ngunit bago pa ito tuluyang makaabot, iniharang ni Vicente ang kanyang katawan. Sa isang iglap, kumislap ang lupa at sumabog ang alon ng liwanag mula sa kanyang mga palad. Nagbanggaan ang dalawang kapangyarihan at ang hangin ay lumakas, tinangay ang mga tuyong dahon sa paligid. Napasinghap si Tyronia, napayuko at napahawak sa lupa. Ang kanyang mga mata ay natamasid kay Vicente na buong tapang na humaharang. Hindi ninyo siya madadala, muling sigaw ni Vicente. Kung nais ninyo siyang angkinin, kailangan ninyong dumaan sa akin. Sandaling natahimik ang mga bantay, bago muling nagsalita ang isa. Alam mo ang panganib ng iyong ginagawa. Kapag lumaban ka, lalo mong pinapatunayan ang iyong kasalanan. Hindi ka na makakabalik sa ating kaharian. Ngunit hindi nag-atubili si Vicente. Kung ang kapalit ng aking kasalanan ay ang buhay niya, tatanggapin ko. Ngunit hindi ko hahayaang mawala siya. Sa puntong iyon, naramdaman ni Tyronia ang malamig na agos na dumadaloy sa kanyang katawan. Hindi niya alam kung ito'y galing sa takot o sa kakaibang koneksyon na unti-unting nagigising sa kanya. Ang kanyang mga mata ay tila biglang naging sensitibo sa liwanag at nakita niya ang mga linya ng enerhiya na nagdudugtong sa mga bantay at sa lupa. Para bang kaya niyang maramdaman ang ugnayan ng lahat ng bagay sa paligid. Isang bulong ang pumasok sa kanyang isipan. Hindi niya alam kung saan galing. Ngunit malinaw ang mensahe. Ikaw ang may kapangyarihang pumili. Napatingin siya kay Vicente na patuloy na nakikipaglaban ng lakas laban sa mga bantay. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon, ngunit halatang nahihirapan. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa tabi niya, kahit pilit siyang pinapigilan ng kanyang sariling takot. Kung ako ang kanilang kailangan, mahina niyang sabi, dapat ako ang magdesisyon. Nagulat si Vicente. Agad siyang tumingin kay Tyronia. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi mo alam ang ibig sabihin ng kanilang pag-angkin. Kapag sumama ka, hindi ka na babalik. Ngunit tumingin si Tyronia sa kanya. At sa unang pagkakataon, mula nang siya'y mabuhay muli, may malinaw na liwanag sa kanyang mga mata. Hindi ako mananatiling tahimik habang ikaw ang nagsasakripisyo. Ako ang ibinalik. Ako ang may utang. Kaya ako ang dapat magpasiya. Sa kanilang harapan, muling nagsalita ang mga bantay. Kung siya'y kusang sasama, wala nang laban. Ang kanyang pagpili ang aming hinihintay. Tahimik ang paligid at ang tanging naririg ay ang tibok ng puso ni Tyronia. Alam niyang ang kanyang sagot ay magtatakda ng kanyang kapalaran. Kung pipiliin niyang sumama, mawawala siya sa piling ng kanyang pamilya at ng mundo ng tao. Ngunit kung pipiliin niyang manatili, kailangang harapin nila ang galit at parusa ng mga engkanto. Muling humawak si Vicente sa kanyang kamay, mahigpit at puno ng pagsusumamo. Kung may dapat magdusa, ako iyon, hindi ikaw. Binuhay kita upang mabigyan ng pagkakataon, hindi upang mawala muli. Napaluha si Tyronia sa kanyang mga narinig.
Sa kanyang puso, dama niya ang bigat ng pagpili, ngunit kasabay nito ay ang init ng pagmamahal na unti-unting nabubuo sa pagitan nila. Sa gabing iyon, sa ilalim ng mga matang nagmamasid, alam niyang hindi lamang tungkol sa kanyang buhay ang laban na ito, kundi tungkol din sa pag-ibig na hindi dapat umiral. Ngunit pinili nilang ipaglaban. Ang kanyang tinig ay nanginginig, ngunit matatag. Hindi ako aalis. Ang buhay na ito ay akin na. At pipiliin king manatili sa piling ni Vicente, kahit ano pa ang maging kapalit. Sa kanyang desisyong iyon, kumislap ang hangin sa paligid, at ang mga bantay ay tila nayanig. Ang kanilang mga aninong bumabalot ay kumurap, at isang malakas na dagundong ang umalingaw-ngaw sa kagubatan. Ngunit sa mga mata ni Tyronia at Vicente, may isang panibagong lakas ang isinilang, isang lakas na hindi na maitatanggi ng sinumang nilalang. Matapos ideklara ni Tyronia ang anyang desisyon na manatili sa piling ni Vicente, pilay yumanig ang paligid. Ang mga bantay ng kaharian ay hindi makapaniwala sa kanyang lakas ng loob. Ang kanilang mga anyo, na balot ng usok at bughaw na liwanag, ay kumurap-kurap na parang nawawalan ng lakas. Ngunit ang kanilang mga tinig ay nanatiling matalim. Kung iyan ang iyong pasya dalaga, andaan mong hindi mo maaaring takasan ang ugnayan na ibinigay sa iyo. Ang iyong kaluluwa ay may marka na, at ang kaharian ay hindi man ngayon, balang araw ay babalik upang singilin ka. Nagtama ang tingin ni Vicente at ng mga bantay. Alam niyang ang laban ay hindi patapos, ngunit sapat na ang gabing iyon upang mapanatili niya si Tyronia sa kanyang piling. Bago tuluyang lumisan ang mga bantay, nag-iwan sila ng babala. Ang pag-ibig na pilit ninyong binubuo ay laban sa kautusan. Kung ipagpapatuloy ninyo ito, hindi lamang kayo ang mapapahamak, kundi pati ang dalawang mundong inyong pinagsasamahin. At sa isang iglap, naglaho ang kanilang anyo. Iniwan ang katahimikan ng kagubatan na may kasamang bigat ng banta. Nang wala na ang mga bantay, bumuntong hininga si Tyronia at napayakap kay Vicente. Ramdam niya ang malamig na lakas ng kanyang katawan, ngunit higit pa roon ay ang init ng pag-aalaga na hindi niya maitatanggi. Hindi ko alam kung tama ang aking ginawa, mahinang sabi niya. Ngunit ang alam ko lang, ayaw kong mahiwalay sa iyo. Hinaplos ni Vicente ang kanyang buhok at nagsalita ng may lambing ngunit may bigat. Ama ang ginawa mo, Tyronia. Ang pagpili ay sa iyo at walang sino mang makakaagaw ng karapatang iyon. Ngunit kailangang maging handa ka. Simula ngayon, hindi na magiging tahimik ang buhay natin. Mas matindi pang pagsubok ang darating. Lumipas ang mga araw at linggo at kahit may pangamba, sinubukan ni Tyronia na mamuhay ng normal. Bumalik siya sa kanyang pamilya, tumulong sa mga gawaing bahay at muling nakisama sa mga kabaryo. Ngunit hindi na siya tinitingnan ng mga tao tulad ng dati. Ang iba ay lumalapit na may pagkamangha, itinuturing siyang milagro. Ngunit may ilan din na lumalayo. Bulong-bulungan siya na baka dala niya ang sumpa ng mga espiritu. Ang kanyang pagbabalik ay nagdulot ng hati sa baryo. May mga nagagalak, ngunit may mga natatakot. Sa kabila nito, si Vicente ay laging naroon. Bagamat madalas ay hindi nakikita ng iba. Tuwing gabi, dumadalaw siya kay Tyronia sa gilid ng ilog. Doon sila nagkakaroon ng sandaling para lamang sa kanila. Nag-uusap, nagtatawanan, at minsan ay tahimik lamang na nakatanaw sa mga bituin. Sa mga oras na iyon, unti-unting lumalalim ang kanilang damdamin para sa isa't isa. Isang gabi, habang magkasama silang nakaupo sa batuhan, bumulong si Tyronia. Simula nang bumalik ako, hindi na ako kailanman muling naging pareho. Nararamdaman kong may mga bagay akong kayang gawin na dating hindi ko naman alam. Naririnig ko ang mga bulong ng hangin, nararamdaman ko ang pulso ng lupa. Para bang may bagong mundo na nabukas para sa akin. Numiti si Vicente, nakatingin sa kanya ng may pagkamangha. Iyan ang epekto ng ritual.
Hindi lang basta ibinalik ang iyong buhay. Ikaw ngayon ay may koneksyon sa kalikasan at sa aming mundo. Isa ka ng tulay sa pagitan ng tao at ng mga engkanto. Napatingin si Tyronia sa kanya. May halong pag-aalala. At kung ako nga ay tulay, hindi ba lalo akong magiging dahilan ng alitan ng dalawang mundo? Sandaling natahimik si Vicente. Maaaring oo, ngunit maaari ring ikaw ang dahilan upang magkaisa sila. Ang iyong buhay ay hindi na basta tungkol sa iyong sarili lamang. Ito'y magiging simbolo ng mas malaking bagay. Ngunit higit sa lahat, ito ay tungkol sa ating dalawa. Kung paano natin pipiliing harapin ang lahat ng darating. Doon napagtanto ni Tyronia na ang kanyang muling pagkabuhay ay hindi isang pagkakamali. Ito ay isang pagkakataon, ngunit kasabay ng pagkakataon ay ang mabigat na tungkulin at sa piling ni Vicente, nagsimula siyang matutong tanggapin ito kahit pa ang kahulugan ay hindi na siya kailanman magiging katulad ng dati. Sa sumunod na mga araw, mas lalo pa siyang nasanay sa kanyang bagong kakayahan. Natutunan niyang basahin ang ihip ng hangin bilang mga babala at napansin niyang kaya niyang pakalmahin ang mga hayop sa paligid. Minsan, kapag tumitingin siya sa tubig ng ilog, nakikita niya ang mga aninong hindi nakikita ng iba. Sa unay natatakot siya, ngunit sa gabay ni Vicente, unti-unti niya itong natutunan tanggapin. Ngunit kasabay ng pag-usbong ng kanyang mga kakayahan, naroon din ang patuloy na banta. Sa bawat gabi na naglalakad siya pa uwi, nararamdaman niya ang mga matang nakamasid mula sa dilim. Alam niyang ang mga bantay ay hindi palubusang nawawala. Tahimik lamang silang nagbabantay, naghihintay ng tamang panahon. Sa kabila nito, pinili ni Tyronia ang manatili sa piling ni Vicente. Sa kanyang puso, malinaw ang desisyon. Kahit ano pa ang mangyari, mas nanaisin niyang harapin ang panganib kaysa mawalan muli ng pagkakataon na mabuhay at magmahal. At habang pinagmamasdan nila ang pagsikat ng araw mula sa gilid ng ilog, sabay nilang naramdaman na ang kanilang kwento ay hindi pa nagtatapos. Sa katunayan, nagsisimula pa lamang. Lumipas ang ilang linggo mula nang harapin ni Tyronia at Vicente ang mga bantay ng kaharian. Sa kabila ng babala, pinili nilang manatili sa isa't isa. Unti-unting natutunan ni Tyronia na yakapin ang kanyang bagong kakayahan at sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang napapalapit kay Vicente. Ngunit kasabay ng kanilang unti-unting paglapit, dumarami rin ang mga pagsubok. Sa baryo, hindi na maitatago ang mga bulong-bulunan. Ang mga tao'y patuloy na nagtatanong kung paano nabuhay si Tyronia at may ilan na nagsasabing baka may sumpa siyang dala. Kapag dumaraan siya sa pamilihan, may mga matang sumusunod sa kanya. Ang ilan ay puno ng pagkamangha. Ang iba'y may halong takot. Kahit anong ngiti ang ibigay niya, hindi na bumabalik ang dati niyang kaswal na pakikitungo sa mga kabaryo. Isang hapon, habang namimili siya ng gulay, may isang babaeng matanda ang lumapit at mahina ngunit mariing nagsabi, "Anak, huwag mong ipagpilitan ang sarili mo rito. Hindi ka nakabilang sa amin." Ang mga salitang iyon ay parang punyal na tumusok sa kanyang puso at buong magdamag siyang hindi nakatulog. Ngunit sa tuwing natatalo siya ng lungkot, naroon si Vicente. Sa kanilang mga tagpo sa gilid ng ilog, lagi siyang pinaaalalahanan ng engkanto. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kanila. Ang mahalaga ay alam mong ang iyong puso ay busilak pa rin. At ang pagpili mong mabuhay ay hindi kasalanan. Sa mga sandaling iyon, nakakaramdam si Tyronia ng kapanatagan. Nakikita niya sa mga mata ni Vicente ang katapatan at hindi niya maikakaila na nagsisimula ng lumalim ang kanyang damdamin para dito. Isang gabi, habang nakaupo sila sa ilalim ng mga bituin, nagtanong si Tyronia, "Bakit mo pinipilit na manatili sa tabi ko?
Hindi ba mas ligtas kung hahayaan mo na lang akong bumalik sa buhay ko? Sa ganitong paraan, hindi ka nahahabulin ng mga bantay. Napangiti si Vicente, ngunit may lungkot sa kanyang titig. Dahil mahal kita, Tyronia, at sa una pa lamang, alam kong handa akong harapin ang lahat ng parusa ng aking mundo alang-alang sa'yo. Hindi ito tungkol sa tungkulin o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa damdaming hindi ko na kayang itanggi. Nabigla si Tyronia sa kanyang narinig. Ang salitang mahal ay hindi niya inaasahang maririnig mula sa isang nilalang na hindi mortal. Naramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso at hindi niya maiwasang mapaluha. Hindi ko alam kung karapat-dapat ako sa damdaming iyan, Vicente, ngunit kung tatanungin mo ang puso ko, may sagot na ito. At ang sagot ay ikaw. Sa gabing iyon, unti-unting nagbunga ang kanilang pag-ibig. Hindi na lamang ito simpleng pasasalamat ng isang dalagang muling nabuhay sa isang engkanto, kundi isang pagmamahalang nagsimulak sa sakripisyo at lumalim sa gitna ng panganib. Ngunit hindi natigil ang mga banta. Sa bawat gabing nag-uusap sila, may nararamdaman silang presensya mula sa dilim. Ang mga bantay, bagamat hindi nagpapakita, ay patuloy na nagmamasid. Isang gabi, biglang lumabas mula sa kagubatan ang isang nilalang na naiiba sa mga bantay. Siya ay mas matanda. Ang anyo'y may dalang kapangyarihang higit pa sa kanilang nakaharap dati. Nakabalabal ito ng itim at ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw. Vicente Buencamino, sobra na ang iyong kasalanan. Hindi lamang ang buhay ng dalagang ito ang binago mo, kundi pati ang takbo ng ating dalawang mundo. Ang pag-ibig na inyong ipinaglalaban ay sisira sa balanse. At kung hindi mo siya dadalhin, kaming lahat ay kikilos. Nanginig si Tyronia sa takot, ngunit mahigpit siyang hinawakan ni Vicente. Hindi ko siya ibibigay, hindi ko siya iiwan. Muling nagtagisan ng titig ang dalawang nilalang. At ang paligid ay tila gumalaw, ang mga puno ay nagkikiskisan, ang lupa'y umuugat. Arabang ang buong kalikasan ay sumasaksi sa kanilang banggaan. Ngunit bago pa lumala ang lahat, biglang sumingit si Tyronia. Kung ako ang dahilan ng kaguluhan, ako rin ang dapat magdesisyon. Hindi ninyo ako basta pwedeng kunin dahil hindi ninyo ako pagmamay-ari. Ako ay may sariling puso at ang pipiliin ko ay manatili sa piling ni Vicente. Tumigil ang nilalang at tumipig sa kanya. Tila sinusukat ang bigat ng kanyang salita. Kung iyon ang iyong desisyon, dalaga, tandaan mo ang pagpiling iyan ay may kabayaran. Ang iyong kaluluwa ay itatali sa kanyang mundo at ang iyong pagiging tao ay unti-unting maglalaho. Napatingin si Tyronia kay Vicente. At sa kanyang mga mata ay nakita niya ang takot at pag-aalala. Ngunit sa halip na umatras, tumango siya. Kung iyon ang kabayaran ng pag-ibig ko, handa akong tanggapin. Sa sagot niyang iyon, kumislap ang paligid. Ang mga ilaw ng alitaptap ay biglang dumami, ang hangin ay umihip ng malakas at ang tubig ng ilog ay tila umaawit. Para bang ang mismong kalikasan ay sumasang-ayon sa kanyang pasya. Ngunit kasabay ng ginhawa ay ang bigat ng katotohanang wala ng balikan. Mula sa dilim, unti-unting nawala ang matandang nilalang. Ngunit iniwan niya ang isang huling babala. Kung ipagpapatuloy ninyo ang inyong pag-ibig, hindi lamang kayo ang haharap sa kaparusahan, kundi pati ang dalawang mundong inyong pinag-isa. Tahimik ang sumunod na sandali. Magkahawak kamay sina Tyronia at Vicente. Parehong ramdam ang bigat ng kanilang pinili. Ngunit sa halip na panghinaan, mas lalo silang tumibay. Sa kanilang mga puso, malinaw ang pasya. Anumang kapalit, ang pag-ibig nila ang kanilang ipaglalaban. At sa gabing iyon, sa ilalim ng bituin at liwanag ng buwan, nagsimula ang panibagong kabanata ng kanilang kwento. Hindi na lamang sila mortal at engkanto. Sila na ngayon ay dalawang kaluluwang pinagbuklod ng pag-ibig na hinamon ang mga batas ng dalawang mundo.
Simula nang magbigay ng babala ang matandang nilalang mula sa mundo ng mga engkanto. Sa baryo, patuloy pa ring nagiging usap-usapan ang pagbabalik ni Tironia. May mga taong lumalapit upang humingi ng pasbas at maniwalang siya ay dala ng milagro. Ngunit may mas marami ang naniniwalang siya'y pinaglalaruan ng mga espiritu at posibleng magdala ng kapahamakan. Unti-unti, naramdaman niya ang pagkakahiwalay sa dating komunidad na kanyang pinagmulan. Isang araw, habang naglalakad siya sa gilid ng ilog, nakasalubong niya ang batang iniligtas niya noon. Nakaalalay ito sa kanyang ina at nang makita siya, kumurap-kurap ang mga mata ng bata bago ito yumakap sa kanyang binti. "Salamat sa buhay ko, Ate Tironia." Mahina nitong sabi. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa kanya ng lakas. Sa gitna ng lahat ng pagdududa, alam niyang may kabuluhan ang kanyang sakripisyo. Ngunit kasabay noon ay ang paalala na ang kanyang bagong buhay ay hindi para lamang sa sarili niya kundi para sa mas malaking dahilan na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Nang gabing iyon, dumating si Vicente sa kubo na madalas nilang tagpuan. Ang kanyang anyo ay tila mas seryoso kaysa dati. "Dumating na ang panahon," wika niya. "Kailangan na nating paghandaan ang pagharap sa aking mundo. Hindi na tayo makakatakas sa mga bantay kung hindi natin sila haharapin. Patuloy nila tayong uusigin at kung sila'y magdesisyong bumaba sa iyong baryo, hindi lamang tayo ang mapapahamak kundi pati ang mga taong mahal mo." Napatingin si Tironia sa kanya, nag-aalangan. "Ibig mong sabihin, kailangan kong sumama sa kaharian ng mga engkanto?" Tumango si Vicente. "Oo, ngunit hindi bilang bihag, kundi bilang pinili. Ikaw mismo ang nagpasya na manatili sa piling ko. Kaya't ngayon, kailangan mong tumindig at ipakita sa kanila na hindi mo tinatanggap ang kapangyarihan nila sa iyong kaluluwa." Nanginginig ang katawan ni Tironia, hindi dahil sa lamig kundi dahil sa bigat ng pasyang kinakaharap niya. Mula pagkabata, ang tanging alam niya ay ang simpleng buhay sa baryo, ang pagtulong sa pamilya, at ang pangarap na bumuo ng sarili niyang kinabukasan. Ngayon, nahaharap siya sa katotohanang kakailanganin niyang pumasok sa isang mundong hindi niya alam, isang mundong puno ng hiwaga at panganib. Ngunit nang hawakan ni Vicente ang kanyang kamay, naramdaman niya ang tibay ng loob na matagal na niyang hinahanap. "Hindi ka nag-iisa, aniya. Kasama mo ako. At ano man ang mangyari, hindi kita pababayaan." Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, magkasama silang naglakbay papunta sa mas malalim na bahagi ng kagubatan, kung saan naroon ang hangganan ng mundo ng tao at ng mundo ng mga engkanto. Habang naglalakad, napansin ni Tironia ang kakaibang pagbabago sa paligid. Ang mga puno ay mas malaki at tila may sariling buhay. Ang mga bulaklak ay nagliliwanag ng iba't ibang kulay. At ang hangin ay nandadala ng mamahimig na hindi gawa ng tao. Nang marating nila ang isang malawak na bato na tila altar, huminto si Vicente. "Dito natin tatawagin ang mga bantay. Dito mo kailangan ipahayag ang iyong pasya." Bago pa man siya makasagot, biglang kumislap ang hangin at muling lumitaw ang mga bantay, kasama ang matandang nilalang na kanilang nakaharap noon. Ang kanilang mga anyo ay mas nakakatakot na yon. Ang kanilang presensya ay mas mabigat at ang kanilang mga mata ay nagliliyab ng bughaw. "Vicente Buencamino," wika ng matanda, "ang iyong kasalanan ay hindi na maaaring palampasin. At ikaw, mortal na dalaga, ito na ang huling pagkakataon mo upang pumili. Sumama ka sa amin at maging bahagi ng aming kaharian o manapili sa kanya at harapin ang kaparusahan ng parehong mundo." Tahimik si Tironia, ngunit sa kanyang dibdib, ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso. Nakita niya si Vicente, nakatiti sa kanya, puno ng kaba ngunit naniniwala sa kanyang lakas. Muli niyang inalala ang kanyang pamilya, ang batang iniligtas niya at ang lahat ng pinagdaanan niya simula nang siya'y mamatay at muling nabuhay. Lumapit siya sa gitna, tumayo sa harap ng mga bantay at ng matandang nilalang. Ang kanyang tinig ay nanginginig ngunit malinaw. "Pinili ko na ang aking landas. Hindi ko hiniling na mabuhay muli, ngunit nang ito'y ibinigay sa akin,
Natutunan kong pahalagahan ito. At ngayon, hindi ko ipagkakaila ang damdamin ko. Pipiliin kong manatili sa piling ni Vicente, hindi dahil pinilit ako, kundi dahil iyon ang nais ng aking puso. Isang malakas na alon ng hangin ang dumaan sa taligid, at ang mga puno'y tila sumigaw. Ang mga bantay ay nagkatinginan, tila hindi makapaniwala na ang isang mortal ay may lakas ng loob na sumuway sa kanilang kapangyarihan. Ngunit ang matandang nilalang ay tumitig kay Tironia, at sa kanyang mga mata ay may halong galit at pagkamangha. Kung iyan ang iyong pasya, dalaga, simula ngayon ay hindi ka na lamang bahagi ng iyong baryo, kundi bahagi na ng alitan ng dalawang mundo. Ang pag-ibig ninyo ay magiging mitsa ng bigmaan. Sa kabila ng kanyang sinabi, tumayo si Vicente sa tabi ni Tironia at mahigpit na hinawakan ng kanyang kamay. Kung iyon ang kapalit, handa kaming harapin. Ang pag-ibig namin ay hindi pagkakamali. Ito ang aming katotohanan. At sa kanilang paninindigan, nagsimula ang mas mabigat na yugto ng kanilang laban. Isang laban na hindi na lamang tungkol sa kanila, kundi tungkol sa kinabukasan ng dalawang mundong kanilang pinag-isa. Matapos ang matinding pagtindig ni Tironia sa harap ng mga bantay at ng matandang nilalang, bumigat ang katahimikan sa paligid. Ang kagubatan ay tila nakikinig sa bawat salitang kanilang binitiwan at ang hangin ay huminto na para bang nag-aabang ng susunod na mangyayari. Ang mga bantay ay hindi pa rin umaalis, ngunit ramdam na ni Tironia at Vicente na ang kanilang desisyon ay nagbukas ng pintuan sa isang mas malaking laban. Ang babala ng matandang nilalang na ang kanilang pag-ibig ay magiging mitsa ng digmaan ay hindi basta banta lamang, kundi isang malinaw na paalala na may paparating na unos. Nang tuluyang lumisan ang mga bantay, bumagsak si Tironia sa tabi ng batong altar, hingal na hingal at naninginig. Nilapitan siya agad ni Vicente at inalalayan. Matapang ang ginawa mo, bulong niya. Ngunit ngayon, kailangan na nating maging mas handa. Ang iyong desisyon ay hindi na maibabalik. Alam na ng kanilang kaharian na hindi kanila kayang pilitin at iyon ang magpapagalit sa kanila. Pinilit ni Tironia ng ngumiti, bagamat may takot sa kanyang mga mata. Kung magagalit sila, hayaan mo na. Mas natatakot akong iwan ka kaysa harapin ang mga banta nila. Kung ito ang pinili ko, kailangan kong tumayo sa desisyon ko. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay pabalik sa baryo. Ngunit iba na ang pakiramdam ni Tironia. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Ang kanyang mga pandama ay tila mas tumatalas. Ang ihip ng hangin ay nagdadala ng mga mensahe at ang bawat yapak niya sa lupa ay parang may tugon mula sa mismong kalikasan. Hindi niya lubos maipaliwanag, ngunit ramdam niyang ang koneksyon na iyon ang magiging sandata niya sa darating na mga pagsubok. Pagbalik nila sa baryo, sinalubong sila ng malamig na mga tingin mula sa ilang tao. Ang mga bulong-bulungan ay mas lumakas pa. May nagsasabing si Tironia ay hindi na tao kundi nilalang na nagbabalat kayo at ang kanyang presensya ay magdadala ng kamalasan. May ilan namang naniniwala pa rin na siya'y isang biyaya, ngunit sa kabuuan, mas nangingibabaw ang takot kaysa sa pananampalataya. Hindi na maikakaila na unti-unti siyang hinihiwalay ng kanyang sariling komunidad. Isang gabi, habang nagkukulong siya sa kanilang bahay, lumapit ang kanyang ina at mahigpit siyang niyakap. "Anak," bulong nito, "hindi ko man lubos maunawaan ang lahat. Ikaw pa rin si Tironia, ang anak na pinalaki ko. Kahit anong sabihin ng iba, hindi ko ipagkakaila ang pagmamahal ko sa iyo. Ngunit alalahanin mo, hindi lahat ay magiging kasing unawa ko. Ingatan mo ang sarili mo, lalo na ngayon." Ang mga salitang iyon ay nagbigay kay Tironiang lakas. Ngunit kasabay nito ay ang pait ng katotohanang hindi niya kayang manatili sa baryo nang walang dalang panganib. Muli siyang nakipagtagpo kay Vicente sa tabing ilog. Doon, pinag-usapan nila ang kanilang susunod na hakbang.
Kung ako'y tunay ng konektado sa inyong mundo, wika ni Tyronia, baka panahon na para harapin ko iyon ng buo. Hindi ko nais na maging pasanin sa aking pamilya o sa baryo. Kung kailangan kong maging bahagi ng inyong mundo, mas pipiliin kong harapin yun kaysa manatiling lihim at maging dahilan ng takot ng lahat. Sumang-ayon si Vicente, bagamat mabigat ang loob. Kapag pumasok ka sa aming kaharian, hindi na madali ang lahat. May mga hahadlang, may mga hindi tatanggap, at ang ating pag-ibig ang magiging pinaka-pinag-uusapan. Ngunit kung yun ang nais mo, sasamahan kita hanggang dulo. Kinabukasan, bago tuluyang lumisan, nagpaalam si Tyronia sa kanyang mga magulang. Pinili niyang huwag sabihin ang lahat ng detalye, ngunit malinaw ang kanyang mga salita. Inay, itay, kung sakaling hindi niyo na ako makita muli, tandaan ninyo na mahal ko kayo. Hindi ko hiniling ang lahat ng ito, ngunit natutunan kong yakapin ito. At kahit saan man ako mapunta, mananatili kayong nasa puso ko. Ang kanyang ina ay lumuha at mahigpit siyang niyakap, habang ang kanyang ama ay tahimik ngunit halatang sugatan ang damdamin. Alam nilang hindi na maiiwasan ang kapalarang kinasadlakan ng kanilang anak. Muling tumungo sina Tyronia at Vicente sa hangganan ng mundo ng tao at ng mga engkanto. Ngayon, hindi na lamang takot ang nasa puso ni Tyronia, kundi isang malinaw na pasya kung ang kanyang pag-ibig kay Vicente ay hahamon sa mga batas ng dalawang mundo. Handa siyang tanggapin ang lahat ng kahihinatnan. Sa kanilang pagdating, sinalubong sila ng isang liwanag na bumalot sa kanilang paligid. Unti-unti, nagbago ang tanawin. Mula sa simpleng kagubatan ay lumitaw ang isang kahariang hindi maipaliwanag ng mortal na isipan. Ang mga punong nagliliwanag, ang mga ilog na kumikislap ng ginto, at ang panganilalang na may iba't ibang anyo ay bumungad sa kanya. Ngunit kasabay ng ganda ay ang matinding tensyon. Ang mga engkantong naroroon ay napalingon sa kanila. Ang kanilang mga matay puno ng pagtataka at galit. Siya yang mortal na ibalik, bulong ng ilan. At siya yang dahilan kung bakit nilabag ni Vicente ang ating batas, dagdag ng iba. Ang mga salita ay parang sibat na tumutusok sa puso ni Tyronia. Ngunit hindi siya nagpakita ng takot. Sa halip, tumayo siya ng matuwid, mahigpit na nakahawak sa kamay ni Vicente. Sa gitna ng mga usapan, lumabas mula sa palasyo ang isang makapangyarihang nilalang, nakasuot ng balabal na yari sa liwanag at anino. Ang kanyang presensya ay mas mabigat pa kaysa sa matandang nilalang na nakaharap nila noon. Tumigil ang lahat at ang kanyang tinig ay umalinawnaw. Kung tunay na pinili mong manatili sa piling ng isang engkanto, dalaga, dapat kang humarap at patunayan na karapat-dapat ka. Hindi sapat ang iyong mga salita, ang iyong kaluluwa ang aming huhusgahan. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Tyronia na ang tunay na laban ay magsisimula pa lamang. Hindi na ito tungkol sa kanyang pagbabalik buhay. Ito ay tungkol sa kanyang pag-ibig, sa kanyang kaluluwa at sa kanyang kakayahang ipaglaban ang sarili laban sa mga batas ng mundong hindi niya lubos na kilala. At sa tabi niya, naroon si Vicente, handang sumalo ng lahat ng kaparusahan para sa kanya. Sa paglabas ng makapangyarihang nilalang mula sa palasyo ng mga engkanto, dumaan ang katahimikan na tila huminto ang mismong oras. Ang mga engkantong naroon ay nagsitigil sa pag-uusap at nagbigay daan sa kanyang pagdating. Ang kanyang presensya ay bumalot sa lahat ng nakapaligid, mabigat at nakakatindig balahibo. Si Tyronia ay nakatayo sa gitna, mahigpit ang kapit sa kamay ni Vicente. Ramdam ang kaba na dumadaloy sa kanyang buong katawan. Hindi niya lubos maisip kung paano niya patutunayan ang sarili, ngunit alam niyang hindi na siya makakabalik sa desisyon na kanyang ginawa. Dalaga, wika ng nilalang. Ang kanyang tinig ay parang nagmumula sa bawat sulok ng lugar. Pinili ming manatili sa piling ni Vicente at isugal ang iyong kaluluwa laban sa batas ng aming kaharian.
Hindi sapat ang iyong mga salita. Ang aming mundo ay hindi tumatanggap ng pag-ibig na sumisira sa balanse. Kung tunay ang iyong pasya, dapat mong ipakita. Ang iyong kaluluwa, ang aming huhusgahan. Napalunok si Tyronia. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Napatingin siya kay Vicente na agad niyang nakitang nakatitik sa kanya na may halong takot at paniniwala. Huwag kang mangamba, bulong nito. Hindi ka nag-iisa. Ngunit bago pa siya makasagot, isang ilaw ang bumalot sa kanyang katawan at inangat siya mula sa lupa. Ang kanyang mga paa ay dahan-dahang lumutang at nakaramdam siya ng matinding bigat sa kanyang dibdib para bang hinihila palabas ang kanyang kaluluwa. Nakapikit siya, pinipigilan ang sigaw, ngunit hindi niya mapigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Ang kanyang mga alaala ay biglang bumalik isa-isa. Ang kanyang pamilya, ang batang iniligtas niya, ang baryong minsang naging kanyang mundo. Kasabay nito, lumitaw din ang kanyang mga alaala kasama si Vicente. Ang mga gabing magkasama sila sa ilog, ang mga sandaling pinipigilan nila ang kanilang takot, at ang mga oras na ipinagtatanggol siya nito laban sa mga bantay. Kung tunay ang iyong damdamin, ipakita mo sa amin. Muling umalingaw-ngaw ang tinig ng makapangyarihang nilalang. Ipaglaban mo ang iyong kaluluwa. Huwag mong hayaang ang iyong sarili ay mahulob sa kawalan. Ramdam ni Tyronia na unti-unting nawawala ang kanyang lakas. Ngunit sa mismong sandaling iyon, naalala niya ang mga salita ni Vicente na siya ay may karapatang pumili at iyon ang nagbigay sa kanya ng panibagong tapang. Pinuksan niya ang kanyang mga mata at sa loob-loob niya ay sumigaw, "Hindi ako alipin ng inyong batas. Ang pagbabalik ko ay hindi pagkakamali. Ako'y muling nabuhay hindi para magdala ng kasiraan, kundi upang ipakita na ang pag-ibig ay kayang lampasan ang hangganan ng dalawang mundo." Sa kanyang pagsigaw, ang liwanag na bumabalot sa kanya ay biglang nagbago. Ula sa mapuputing sinag na tila kumukuha ng kanyang lakas, naging gintong liwanag ito na nagmumula mismo sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay umalon sa hangin at ang kanyang mga mata ay kumislap. Ang mga engkanto sa paligid ay napaatras, hindi makapaniwala sa nakikita. Imposible, bulong ng isa. Isang mortal na nakakayanan ang pagsusuri ng kaluluwa. Nang bumalik si Tyronia sa lupa, huminga siya ng malalim, halos bumagsak sa sobrang pagod. Agad siyang sinalo ni Vicente at mahigpit na niyakap. "Ginawa mo," bulong niya, puno ng ginhawa at paghanga. "Pinatunayan mong ang puso mo'y mas matatag kaysa sa anumang batas." Ngunit ang makapangyarihang nilalang ay hindi agad umalis. Sa halip lumapit ito at tumitig kay Tyronia. "Hindi ko maitatanggi ang iyong ipinakita. Ang iyong kaluluwa ay may lakas na hindi kayang paliitin ng aming mga kautusan. Ngunit tandaan mo, dalaga, ang pagpiling ito ay magdadala ng mas mabigat na kapalit. Ang iyong pagiging mortal ay unti-unting mawawala. Ang iyong damdamin, ang iyong pagkatao, lahat ng iyan ay unti-unting hihiwalay sa dating anyo. Sa dulo, maaaring ikaw ay hindi na tao at hindi ring ganap na engkanto. Ikaw ay magiging kakaiba, isang tulay na hindi kayang unawain ng dalawang mundo." Natigilan si Tyronia sa kanyang sinabi. Ngunit hindi siya umatras. "Kung iyon ang kapalit, tatanggapin ko. Mas nanaisin kong mabuhay bilang tulay kaysa mamatay na walang nagawa." Tahimik ang buong lugar matapos ang kanyang mga salita. Sa huli, itinuro ng makapangyarihang nilalang si Tyronia at Vicente. "Kung iyon ang inyong pasya, pagbibigyan kayo ng aming mundo. Ngunit huwag ninyong kalimutan ang babala. Ang inyong pagmamahal ay magbubukas ng mga sugat na maaaring hindi na muling magsara." Pagkatapos noon, naglahong parang usok ang nilalang, kasunod ng mga bantay. Naiwan ang lahat ng mga engkanto sa paligid na nagbubulungan. Ang ilan ay may paghanga, ang ilan ay may galit.
Ngunit malinaw sa kanilang lahat na may kakaibang kapalaran na nakatali na kay Tyronia. Pagbalik nila ni Vicente sa tabing ilog, parehong pagod at tahimik, nag-usap sila ng masinsinan. Alam pong mabigat ang pasyang ginawa mo, wika ni Vicente. Ngunit sa bawat hakbang, kasama mo ako. Hindi kita iiwan. Ngumiti si Tyronia kahit may pagod sa kanyang mukha. Hindi na ako takot, Vicente. Dahil alam kong sa bawat laban, hindi ako nag-iisa. At sa gabing iyon, habang nakaupo sila sa ilalim ng buwan, ramdam nila na ang kanilang pagmamahal ay hindi na lamang basta tungkol sa kanila. Ito na ay isang paglalakbay na hahamon sa mga hangganan ng dalawang mundo. Isang pagmamahalang susubukin ng kapalaran, ngunit hindi kailanmang susuko. Pagkatapos ng pagsubok na pinagdaanan ni Tyronia sa harap ng makapangyarihang nilalang, naging malinaw na siya ay hindi na basta mortal. Sa kanyang kaluluwa ay nakaukit na ang marka ng pagiging tulay sa pagitan ng tao at ng mga engkanto. Ngunit kasabay ng pagkilalang iyon ay ang mas malalim na hamon. Sa kaharian ng mga engkanto, mabilis na kumalat ang balitang isang mortal ang nakaligtas sa pagsusuri ng kaluluwa. Ang ilan ay humanga, naniniwalang maaaring siya ang tanda ng bagong panahon. Ngunit mas marami ang natakot at tumutol. Mula sa kanilang paningin, ang pag-ibig ni Vicente at Tyronia ay isang kasalanan na maaaring magbukas ng digmaan. Ang mga matatandang engkanto ay nagtipon sa bulwagan ng palasyo upang pag-usapan ang susunod na hakbang. May mga boses na nagsasabing dapat alisin si Tyronia upang hindi na lumala ang kaguluhan. May ilan namang nais siyang gamitin bilang kasangkapan upang palakasin ang kanilang kaharian laban sa mga tao. Sa gitna ng mga pagtatalo, si Vicente lamang ang buong tapang na nagtatanggol sa kanya. Habang nagpapatuloy ang mga usapan sa loob ng palasyo, si Tyronia ay nasa gilid lamang ng kagubatan, nakatingin sa mga punong tila nakikinig sa kanyang damdamin. Ramdam niya ang pagkakahati ng mundo na kanyang pinasok. Kahit ipinakita na niya ang kanyang katatagan, hindi pa rin sapat upang lubos siyang tanggapin ng lahat. Dumadaloy ang bigat ng responsibilidad sa kanyang puso, lalo na't nararamdaman niyang lumalayo na siya sa pagiging ganap na tao. Isang gabi, kinausap siya ni Vicente habang magkasama silang nakaupo sa tabi ng ilog na kumikislap sa ilalim ng buwan. Tyronia, mahinang sabi niya, ang kanilang pagtutol ay hindi matatapos agad. May mga nilalang na hindi kailanman tatanggap sa atin. Ngunit may mga naniniwala rin na ikaw ang sagot sa matagal ng hidwaan ng tao at ng aming mundo. Kung nais mong ipagpatuloy ang laban na ito, hindi lamang pag-ibig ang kailangan nating pairalin, kundi lakas ng loob at paninindigan. Napatingin si Tyronia sa kanya, may bakas ng pagod, ngunit mas malinaw ang kanyang mga mata kaysa dati. Alam kong mabigat ang pasanin, Vicente, ngunit hindi na ako babalik sa dati. Kung ang buhay na ito ay ibinigay sa akin upang maging tulay, tatanggapin ko ang papel na iyon. At higit sa lahat, pipiliin kong manatili sa piling mo. Doon nagsimula ang pagbuo ng isang desisyon. Hindi lamang nila ipaglalaban ang kanilang pagmamahalan, kundi ipapakita nila na kayang magsanib ang dalawang magkaibang mundo. At ang paraan upang magawa iyon ay sa pamamagitan ng seremonyang matagal nang ipinagbabawal, ang kasal sa pagitan ng isang mortal at ng isang engkanto. Sa loob ng kaharian, kumalat ang balitang ito at lalo pang nagdulot ng pagkakabahabahagi. Ang ilan ay nagsabing ito'y isang kasalanan na magdadala ng kapahamakan. Ang iba naman ay nagdiwang, nakikita kay Tyronia at Vicente ang pag-asa ng pagbabago. Sa kabila ng mga pagtutol, pinili nilang ituloy ang kanilang desisyon. Alam nilang ito'y hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para ipakita na ang pag-ibig ay kayang magbukas ng daan para sa kapayapaan. Dumating ang araw ng seremonya, sa gitna ng kagubatan kung saan nagtatagpo ang liwanag ng buwan at araw, itinayo ang altar na yari sa lumang bato.
Ang paligid ay pinalibutan ng mga nilalang mula sa dalawang mundo, mga taong nakarating doon sa pamamagitan ng paanyaya. At mga engkantong pumayag na saksihan ang pagsasanib ng kanilang mga kapalaran. Hindi lahat ay masaya. May mga matang puno ng galit, ngunit naroon din ang mga matang umaasa. Nakasuot si Tyronia ng puting kasuotan na hinabi mula sa mga hibla ng liwanag ng buwan. Samantalang si Vicente ay nakadamit ng itim at pilak na simbolo ng kanyang angkan. Habang naglalakad sila patungo sa altar, maririnig ang bulungan ng mga naroroon. Ang bawat hakbang ni Tyronia ay mabigat, ngunit sa kanyang dibdib, matatag ang kanyang pasya. Nang hawakan ni Vicente ang kanyang kamay, naglaho ang kaba at napalitan ng init ng katiyakan. Tumindig sa harap nila ang isa sa pinakamatandang tagapangalaga ng kaharian. Ang kanyang tinig ay umalingaw-naw sa buong paligid. Ngayong araw, ating nasasaksihan ang isang seremonyang matagal nang ipinagbabawal, ngunit ngayon ay muling isinilang. Dalawang kaluluwa mula sa magkaibang mundo ang nagtagpo, at sa kabila ng lahat ng pagbabawal, pinili nilang magmahalan. Ang kasal na ito ay hindi lamang pagsasanib ng kanilang mga puso, kundi paghamon sa mga hangganan ng ating mga mundo. Habang nagbubukas ng mga panata sina Tyronia at Vicente, biglang dumilim ang paligid. Ang hangin ay umihip ng malakas, at ang lupa'y tila gumalaw. Mula sa dilim, lumitaw ang mga bantay at ang matandang nilalang na dati nang nagbabala sa kanila. Hindi ito maaari, sigaw nito. Ang kasal na ito ay sisira sa ating kaharian. Hindi natin papayagan. Ngunit bago pa sila makalapit, tumayo si Tyronia at iinaas ang kanyang kamay. Mula sa kanyang katawan, lumabas ang gintong liwanag na bumalot sa altar at sa lahat ng naroroon. Ang mga tao at engkanto ay napapikit sa tindi ng liwanag, ngunit naramdaman nila ang kakaibang init, hindi ng galit kundi ng pag-ibig at pagkakaisa. Hindi ninyo na ito mapipigilan, sigaw ni Tyronia. Ang aming pag-ibig ay hindi para sa kasiraan, kundi para sa pagkakaisa. Kung tatanggihan ninyo ito, hindi lamang kami ang sisirain ninyo, kundi ang pag-asa ng dalawang mundo. Sa kanyang mga salita, ang liwanag ay lumakas pa at unti-unting umatras ang mga bantay. Ang matandang nilalang ay napaatras din, hindi makapaniwala sa lakas na lumalabas mula sa isang dating mortal. Sa gitna ng lahat, tinuloy ni Tyronia at Vicente ang kanilang panata. At sa mismong sandaling iyon, ang kanilang kasal ay naisakatuparan, isang kasal na pinagmula ng pag-ibig, sakripisyo at pag-asa. Sa pag-iyak ng kagubatan at sa pag-awit ng hangin, malinaw na ang kanilang kasal ay hindi na basta seremonya lamang. Ito'y naging simbolo ng pagbabago, isang hakbang na magbibigay daan sa panibagong simula para sa dalawang magkaibang mundo. Ngunit kasabay ng kasayahan, alam nilang ang tunay na laban ay hindi pa nagtatapos. Ang kanilang pag-ibig ay magiging tanda ng pag-asa, ngunit magiging mitsa rin ng mas matitinding pagsubok na darating. Matapos ang seremonya ng kanilang kasal, bumalot sa paligid ang kakaibang katahimikan. Ang gintong liwanag na mula sa katawan ni Tyronia ay unti-unting humupa at ang kagubatan ay tila huminga ng maluwag matapos ang matinding pagkilos ng kapangyarihan. Ang mga tao at engkanto na naroroon ay nanatiling nakatitig sa kanila. Ang ilan ay may luha sa mata, ang iba'y hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Si Tyronia at Vicente ay nakatayo sa gitna ng altar, magkahawak kamay, at sa kanilang mga mata ay mababanaag ang parehong pagod at tuwa. Hindi lamang nila na ipagtagumpay ang kanilang pag-ibig, kundi na ipakita rin nilang may puwang ang pagkakaisa sa dalawang mundong matagal nang magkahiwalay. Ngunit kasabay ng ginhawa ay ang bigat ng katotohanang binanggit ng matandang nilalang, bago ito tuluyang umatras.
ang kanilang kasal ay hindi katapusan ng lahat, kundi simula ng mas malaking laban. Habang ang ilan sa mga engkanto ay nagsimulang magbigay galang, may iba pa ring hindi sang-ayon. Ang mga bulong ng pagtutol ay hindi nawala at ang mga matang puno ng pag-aalinlangan ay nanatiling nakamasid sa kanila. Pagbalik nila sa kanilang tahanan sa loob ng kagubatan, kapwa nila ramdam ang bigat ng naganap. Umupo si Tyronia sa tabi ng apoy, nakayakap sa kanyang mga tuhod. Iniisip ang hinaharap. Vicente, mahina niyang sabi, totoo bang matatanggap nila tayo balang araw o habang buhay na tayong magiging sentro ng pagkakabahabahagi? Lumapit si Vicente at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi natin kayang kontrolin ang lahat ng puso, Tyronia. Ngunit alam ko, may mga nakakita ngayong gabi na totoo ang ating pagmamahalan at iyon ay sapat na upang magsimula ng pagbabago. Hindi ito mangyayari agad, ngunit unti-unti makikita nila. Napaluha si Tyronia, hindi sa lungkot kundi sa bigat ng kanyang nararamdaman. Nagsimula siyang makaramdam ng kakaibang init sa kanyang dibdib, isang uri ng lakas na hindi niya alam kung saan nagmumula. Pakiramdam niya, sa tuwing pinipili niya si Vicente, mas lalo siyang lumalapit sa pagiging nilalang ng kanilang mundo. Hindi niya alam kung paano ito matatapos, ngunit nararamdaman niyang hindi na siya ganap na mortal. Lumipas ang mga araw at nagpatuloy ang kanilang buhay bilang mag-asawa. Hindi naging madali ang lahat. May mga pagkakataon na ang mga tao mula sa baryo ay lumalapit upang humingi ng tulong kay Tyronia. Naniniwalang may kapangyarihan siya na makagamot o makapagdulot ng himala. May ilan namang nagbabalik upang siya'y husgahan, sinasabing ang kanyang pagbabalik ay magdadala ng sumpa sa kanilang lugar. Sa lahat ng iyon, pinili niyang maging matatag. Tinanggap niya ang mga lumalapit na may bukas na puso at hinarap ang mga bumabatikos na may katahimikan. Si Vicente naman ay patuloy na ipinagtatanggol siya laban sa mga engkantong hindi pa rin makapaniwala. Dumadalo siya sa mga pagtitipon ng kanyang lahi, madalas na nakikipagtalo at naninindigan para sa kanilang pagmamahalan. Bagamat alam niyang mahirap baguhin ang isip ng lahat, hindi siya tumigil. Para kay Vicente, si Tyronia ay hindi lamang asawa, kundi simbolo ng kanyang paniniwala na ang pag-ibig ay kayang lampasan ang anumang hangganan. Isang gabi, habang magkasama silang nakahiga sa ilalim ng mga bituin, muling nagsalita si Tyronia. Pakiramdam ko, hindi lamang para sa atin ang lahat ng ito. Ang pagbabalik ko, ang ating kasal, lahat ng ito ay may mas malalim na dahilan. Parang may misyon na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Ngumiti si Vicente at hinaplos ang kanyang mukha. Tama ka, ang iyong pagbabalik ay hindi aksidente. Naniniwala ako na ikaw ang daan upang mabago ang takbo ng dalawang mundo. Ngunit hindi mo kailangang pasanin ang lahat mag-isa. Magkasama natin itong haharapin. Sa kanyang mga salita, nakaramdam si Tyronia ng kapanatagan. Hindi man malinaw ang hinaharap, alam niyang hindi siya nag-iisa. Ang kanilang pag-ibig ang magiging sandigan nila sa darating na mga pagsubok. Ilang araw ang lumipas at isang kakaibang pangyayari ang naganap. Habang naglalakad si Tyronia sa gubat, bigla niyang naramdaman ang malakas na tibok ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang mga puno ay umuugong at ang hangin ay tila may dalang bulong na hindi niya maunawaan. Napahinto siya at napakapit sa dibdib, ramdam ang matinding enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan. Nang lapitan siya ni Vicente, nakita niya ang takot at pag-aalala sa mga mata nito. Tyronia, ano ang nangyayari? Tanong niya. Huminga ng malalim ang dalaga at tumingin sa kanya. Hindi ko alam, Vicente. Pero pakiramdam ko, may mas malaki pang darating. Parang may puwersang gumigising sa loob ko na hindi ko pa kayang kontrolin. Mahigpit siyang niyakap ni Vicente. Kung anuman iyon, haharapin natin. Huwag kang matapot. Ngunit sa kaloob-looban ni Tyronia, alam niyang ang kanyang pagbabalik ay simula lamang ng isang mas malaking kwento.
At ngayon, bilang asawa ni Vicente, ang kanilang pagmamahalan ay magiging ilaw sa gitna ng paparating na dilim. Sa bawat pintig ng kanyang puso, ramdam niyang hindi lamang para sa kanilang dalawa ang laban, kundi para sa dalawang mundong kailangang matutong magkaisa.